Kailangan sa first step ko rin mag-preach dito. Kasi matagal ko rin na nabagta dito, kaya dito na po. Ay yung training ko. Ang training ko wala ako dito. Kasi nagyaw na sa karoon sa pagkalang gawain ko doon ay mamaya pag-ibad ko kung magiging nangyayari para sa president. So yan, pinakataano ko. Big me. Siguro po bago muna ako mag-preach, awit muna ako sa Panginoon. Sapagkat yung awitin ko ngayon is related din sa topic natin ngayong tanghali. At ang awitin ko po ay isa rin po ito sa mga paborito ko. Yung kumanta din na ito, paborito niya ito eh. Yung kabatch ko sa Bible School, ayun, nag-quit. Kasi paborito niya ito eh. Pero itong kanta na to, ang kaawitin ko na to ay Knowing You Jesus. Alam ko pong alam niyo to na yung pagkakilala natin kay Jesus. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, po pala si Teacher Raymond. Ako nag-practice eh. All I want shall live all my life upon all this river and words to roam. All I want so great I have counted lost and worthless now compared to thee. Knowing you, wait lang, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Now my heart desire is to know you more, to be found in you, and know the shores to possess my faith. I do not turn a surpassing me of righteousness. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Siguro po sa last stanza ko na po kami, yung pagkatapos ko ng preaching ko, sa last stanza ko, yung last stanza po awitin ko po. Di na po tayo magtatagal. Tayo po tumayo lahat, tayo po ay sa salita ng Diyos. Sabi po natin ating Biblia sa Philippians chapter 3 verse 9 to 11. Philippians chapter 3 verse 9 to 11. Pag nakita na po, maaari lang po magsabi ng amen. Sabay-sabay na po natin basahin. Sabay-sabay po natin basahin. Verse 9, ready, read.
and be found in him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him and the power of his resurrection, and the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Let's pray po. Amin namin Diyos na nasa langit, salamat po Lord sa pagkakabasa po ng salita, Lord, na pinumapang sa aming puso at isipan, Panginoon. Langit po namin, Panginoon, sa hapon na ito, kayo po siya patuloy ng bigay ng katalungan at kaalaman sa pag-aaral po ng salita. At hindi po kami ng patawaran sa mga kasalanan na aming nagagawa. Kung aming sa mga langit, sa matalis sa Panginoon Jesus namin Diyos sa rin pong pagligtas. Amen. Amen po, maaari po tayo makaupo at sa aking panimula, gusto ko muna kayong kamustahin. Yan. Kamusta kaya yung pagkakilala natin sa Panginoon? Kamusta kaya yung pagkakilala natin sa Panginoon? Kung i-rate ko yung pagkakilala natin sa Panginoon, ilang rate kaya? Yung pagkakilala niyo sa Panginoon, ilang rate kaya yung ma-rate natin? 10% ba? Kilala mo ba ang Panginoong Jesucristo? Kasi ang Panginoon, kilala niya tayo. Simula ulo hanggang paa, kilala niya tayo. Kaya itong topic natin ngayon ay, ang title po ng pag-aaralan natin is To Know Christ. Gaya ng kinanta ko kanina na Knowing You, Jesus. Kaya ako tinanong yung kung bakit gaano ba natin kakilala yung ating Panginoon sa buhay mo? Mga ilang percent kaya kilala mo siya? Kasi minsan, di na natin alam yung reason bakit ka nandito. Di na natin alam minsan yung reason kung bakit ka ba nagsisimba, kung bakit ka ba nag-preach, kung bakit ka ba nagpa-practice preaching. Diba? Kaya mo ginagawa yun kasi nga, nakilala mo si Kristo. Kaya mo ginagawa yung mga ganong bagay. Kaya mga kapatid, to know Christ is very important. Mamaya, pag-aaralan natin kung paano ba natin nakilala yung ating Panginoong Kristo. The first thing, para makilala natin ang Panginoong Kristo, syempre, the first thing talaga, na para mas makilala mo ang Panginoon, yung magkaroon ka muna ng salvation. To have salvation. Diyan nagsisimula yung tinatawag natin na pagkakilala kay Kristo. Kasi minsan, alam nyo ba, isa sa mga bagay na nakakalungkot na nangyayari sa buhay Kristiyano natin. Diba pag kilala mo yung isang tao, sinasabihan mo pagka minsan hindi mo na siya makita. Alam mo sasabihin mo, namimiss kita. Tama po. Pero si Lord ba, nasabihan ba natin siya minsan na, Lord, I miss you. Lord, miss na kita. Lord, nakakamiss ka. Diba? Pero sa ibang bagay, na namimiss natin yung mga ibang bagay. Pero pagdating sa pinakang main kung bakit ka nandito, bakit ka nasa church, bakit ka naglilingkod sa Panginoon, hindi mo man lang mamiss. Hindi mo man lang mamiss ang Panginoon. Kaya sa sa atin to, hindi lang sa inyo, kundi sa akin din. Kasi minsan nagiging kakulangan natin, na kung ba't ka rin minsan nanghihina, baka dahil hindi mo na na-enjoy yung pagkakilala mo kay Kristo. Or hindi mo na alam kung bakit ka nandito. Kaya ka nandito dahil nakilala mo si Kristo. Nung nakilala mo si Kristo, ang gusto ni Kristo sa'yo is magkaroon ka ng pagbabago. Kaya, number 1 is to have salvation. Yung magkaroon muna tayo ng kaligtasan. Yung mababasa natin dyan sa verse 9, and be found in Him, na masumpungan sa Kanya. Yung mga ano po, and be found in Him, not having my own righteousness. Alam naman natin ang salvation, hindi sa pamamagitan ng ating sarili. Diba? Sapagkat ang sarili natin ay talagang sobrang daming pagkakamali. Marami tayong kasalanan. Diba? Lagi natin sinasabi sa mga nasyashare natin, ilang kasalanan na ba nagagawa mo sa mundo? Na kahit na Kristiyano ka na, magkakamali ka pa din. Na kahit na believer ka na, magkakasala ka pa rin. Kaya hindi mo pwedeng sabihin. Kaya mahirap din sa isang tao, mahirap bilang isang believer, na mamimili tayo ng nangangaral na salita ng Diyos. Namimili tayo ng tao kung sino yung mangangaral. Halimbawa, nakita natin pinakamagaling na preacher, okay, papakinggan kita.
Ito yung papakinggan ko kasi maganda yung mga sinasabi niya. Minsan ang nangyayari sa buhay Kristiyano natin, hindi na tayo tumitingin kung sino si Kristo. Tinitignan na lang natin yung buhay ng tao. Tinitignan natin kung sino siya. Hindi na natin tinitignan kung sino si Kristo. Nakakalimutan na natin yung pagkakilala kay Kristo. Alam niyo mga kapatid, kung nanghihina tayo, balikan mo yung salvation mo. Balikan mo yung kaligtasan mo kung paano ka tumanggap kay Kristo. Alam niyo po ba dati, nung ako po hindi pa po nakakatanggap sa Panginoon, mas naunawaan ko yung salita ng Diyos nung time ng 2016. But nung 2012, December 30, alam ko yun, dito pa kami sa likod, sinaran kami ni Kuya Dari. Hindi ko talaga naiintindihan, wala talaga. Hindi ko talaga alam kung ano yung sinasabi niya. Pero sa tulong ng Panginoon noong 2016, noong March 27, 2016, natanggap ko ang Panginoong Jesucristo sa buhay ko. Nagkaroon ng pagbabago. Alam niyo po ba, in-experience ko agad na mag-share ng salvation kahit mali ako. Ano po yung unang share ko nun dati? Kung naaalala niyo pa, lagi ko ito nasasama sa preaching. Diyan, sinirang ko dyan. Sabi ko, alam niyo po ba kasi nga, syempre, wala pa talaga akong alam. Hindi ko pa naiintindihan. Yung sabi, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Alam niyo sinabi ko sa that He gave His only begotten Son? Tapos sinasyaran ko, ikaw yung anak dyan. O diba? Kasi nga, o diba? Kaya nung nag-aral ako ng salita ng Diyos, mas naunawaan ko yung kaligtasan. Kaya nga, wag yung sabihin na, di ko kaya mag-share, di ko kaya bagay ng salita ng Diyos. Diba? Lahat tayo kaya. Ako rin naman dati, di ko rin talaga hilig na magsalita. Hindi ako pala salita, palatawa ako, comedy. Yan. Pero, hindi mo makikita sa akin yung tinatawag na teachable, na magturo talaga. Hindi talaga ako ganun, nahihain talaga ako. Hindi, ayun talaga yung personality ko dati. Mahihain, tapos, alam naman nila yung background ko, bully. Pumasok ako sa bully, nabully ako, naghirap yung buhay ko, diba, namatayan ako ng nanay. Ganun yung buhay ko. Kaya mga kapatid, dito, to know Christ, first thing is to have salvation and be found in Him, makasumpong muna ng kaligtasan na magkaroon tayo ng united to Christ by a living by faith. Kaya nga nung nagkaroon tayo ng tinatawag na salvation, doon na po tinatawag yung magkaroon tayo ng unite or magkaroon tayo ng komunikasyon sa ating Panginoong Jesucristo. United to Christ by a living by faith. Those who are found outside of Christ are subject to condemnation. Kaya nga mga kapatid, mahirap pagka tayo bilang isang anak ng Panginoon. Nakatanggap ka natanggap mo na yung Panginoong Jesucristo, tapos hindi natin na-share yung salvation. Napakahirap po ng ganun mga kapatid. At hindi lang yun, not having hindi pagkakaroon yung mine own righteousness, hindi yan sa pamamagitan ng katuwiran mo, not trusting in anything I have done or could do for salvation. Hindi talaga sa mabuting gawa, hindi yung kung ano yung kakayahan mo para magkaroon ka ng salvation. Kundi ang magkakaroon ka ng salvation through our Lord Jesus Christ. Tanging sa Panginoong Jesucristo lang. Alam niyo na itong topic na to. Alam kong kilala niyo si Kristo. Pero hindi talaga natin alam kung bakit ka nandito. Kaya ka nandito dahil nga nakilala mo si Kristo. Diba? Kanina, kinanta ko yung Knowing You Jesus na napaka-halaga na mas makilala mo yung Panginoong Jesucristo. Kasi yun po yung magpapatibay sa atin. Kaya yung umaga, nag-share ako sa sobrang lungkot na ng simbahan sa Cardona. Sapagkat yung unang pastor po doon, si Pastor Pat, siya po yung unang pastor, namatay po siya. Ayun po yung tatay po ni Ma'am Grace Kudal. Si Pastor Pat po, yun po yung doon dati sa Cardona. Palipat-lipat din sila ng simbahan. Tapos, ang pumalit na po doon, si Pastor Bibing. Nung pumalit na si Pastor Bibing, yun na, nagkawatak-watak na. Kasi, di rin natin masisi. Minsan kasi, tumitingin na yung tao kung sino yung nagpipreach. Pag hindi magaling yung nag-preach, hindi yan makikinig sa'yo. Namimili tayo ng mga nagpipreach. Ba't hindi natin tignan yung salita ng Diyos? Diba?
Kaya nga kahit nga, ang Panginoon niya, iba-iba yung mga ginagamit niya. Gumagamit siya ng uwak, gumagamit siya ng anumang bagay. Diba? How much more, kahit nga ang believer, ginagamit niya sa gawain ng Panginoon Tapos, ayun ang believer na kinaiinisan mo pa. Minsan nga naman talaga, may mga tao talaga nakakainis. Diba? Pero kahit na ganun, mananatili pa rin yung kailangan mong pagkaroon ng tinatawag na pagmamahal. Dahil ngayong pagkakilala mo kay Kristo, talagang lumago yan. Pag lumalago kayo, pagkakilala mo kay Kristo, nung natanggap mo yung salvation, diyan mo matututunang mahalin yung kapatiran mo. Diyan mo matututunan na mahalin tayong magkakapatid sa Panginoon. Minsan ang nangyayari sa atin, bilang isang tayong mananampalataya, nawawala na yung true fellowship. Puro na lang tawanan, puro na lang lakwatsa, puro na lang ganito, ganyan. Hindi na nabibless ang Diyos. Hindi naman masama, hindi naman, kung totoosin nga sa lahat, sa Panginoon. Diba? Yung oras, lahat yan sa Panginoon. Pero, binigay na sa atin yung oras. 6 na araw sa iyo na. Totoosin, wala nga Kaya mga kapatid, yung salvation po, not having, hindi yung pagkakaroon, hindi yung sarili nating katwiran, which is of the law, more outward righteousness prescribed by the law and performed by my own. Di rin sa pamamagitan ng pagsunod mo sa batas. Kundi, ang salvation po ay matatagpuan lamang kay Yesu Kristo. But that which is through the faith of Christ. And the result is the justification which is received by faith through the atonement by Christ. Kaya po nung natanggap natin yung ating Panginoong Yesu Kristo, mag-work out na po dyan yung tinatawag natin na justification. Na na-justify na tayo through our Lord Jesus Christ. Na kumbaga makita na sa atin yung tinatawag na katangian na ating Panginoong Yesu Kristo. Kagabi, nagpe-preach si Tinong, nagsa-practice preaching niya sa may dalawa lang kami. Ako yung natatamaan sa preaching ni Tinong, be daw an example na maging mabuting halimbawa. Kaya dapat, yung mga ganong pagkakataon, kahit practice preaching man yan, practice preaching lang naman kami. Di namin ma-apply yan. Hey, salita pa rin ng Diyos yan, need natin yan i-apply. Kahit sabihin mong 2 minutes, 3 minutes yan, may laman pa din yan, salita pa rin ng Panginoon mo. Kanina, nag-preach ako sa Cardona. Ang preaching ko doon is about be strong in the Lord. Kasi talagang nanghihina na kami. 3 na lang kami kanina doon. 3 na lang kami. Si Clyda, si Ate Ani, ako. Doon na lang kami sa bahay nila nag-gather. Di ba nakakalungkot? Kasi yung mga doon, mga member doon, halos pamilya lang ni Pastor Billy. Talagang hirap doon. Tapos, siguro, baka na-open din sa mga, lagi kong binabanggit sa kanila, huwag kayong magagalit sa akin pag nagpipreach ako. Magalit kayo sa Diyos. Lagi ko yung sinasabi sa kanila, sa salita ng Diyos kayo magalit, huwag sa akin. Kasi sila Kuya Jomar, sila Kuya Daryl, Richard Rapp, Pastor Bong, mga kasangkapan lang kami. Kaya huwag kayong magalit sa amin. Magalit kayo sa Diyos. Di dapat kayo magalit sa amin. Sa Diyos kayo magalit. Magkaalaman na. Kung sino talaga yung mas matibay sa inyo. To be in Christ, to be found clothed with the righteousness of Christ, imputed to all who trust in Him. Kaya nga po yung salvation, kailangan mo talagang magtiwala sa ating Panginoon. Yung mga sinasabi ko po kanina, mga singit-singit lang po yun. The righteousness which is of God by faith, God's method of justifying sinners through faith in His Son. Alam po natin na kapag tayo tumanggap kay Kristo, magkakaroon po talaga tayo na tinatawag na justification, na justify. Nalinis na po tayo. From His Almighty Spirit, not by my own strength, but by faith alone. By faith alone po, kaya po tayo ay naligtas. Para mas makilala natin ang Panginoon, pangalawa po, yung una po yung nakilala natin ng Panginoon through salvation. Pangalawa naman po is to have fellowship with Christ. We need to experience with Christ. Ano po?
Kasi ano ibig sabihin nito? Na kailangan nating magkaroon ng fellowship sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi isa lang naman ang tatakbuhan mo kapag may problema ka. Isa lang naman ang tatakbuhan mo kapag nalulungkot ka. Pag dismayado ka na sa buhay, nahihirapan ka na, wala kang lalapitan, kundi yung Panginoong Jesucristo at yung mga mananampalataya. Kaya nga gaya ng sabi ko kanina, kung nagagalit ka sa mga preacher or namimili ka ng mga preacher na pakikinggan natin, wag naman sana. Mahalin natin yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kasi hindi biro yung ginagawa nila. At as na-experience ko na din na napakahirap pala na ganun, na nasa ministry ka. Kasi naranasan ko na ako lahat. Ako nagpe-pray, ako nagsisong lead, ako nagpa-piano, ako rin nag-special number. Ako na rin lahat. Yung ginagawa nila dito na iniisa ko yun, binubuo ko yun, ganun pagka nagsisimula ka. Tapos, pag nalilit ka, magugulat ka, may isang leader na, babae pa. So, di ba? Kaya ang hirap sa ministry. Hindi biro. Yung mga pastor, yung mga nagpipreach, huwag nyo silang mamata-matayin. Wala silang trabaho. Ang trabaho nila mag-akay ng kaluluwa. Kaya napakahirap. Kasi, sa side ko rin, parang ang hirap maglingkod pagka pakistop na yung video. Di madali maging lingkod ng Panginoon. Hindi mahirap. Hindi madali. Napakahirap. Kasi lahat ng bigat, yung problema nila, pati yung problema nila sa pamilya nila. Hakuin mo yun. Minsan nakakatawa kasi nga, di ba? Sino wag ka mag-video? Stop na yung video. Huwag na lang i-post. So yun, sa paglilingkod sa Panginoon po, lalo pag na-experience mo na sa buhay mo si Kristo, pag nagkaroon ka ng fellowship kay Kristo, yung totoong fellowship, doon mo mararanasan yung talagang maglilingkod ka sa Diyos kahit mahirap. Kasi minsan kahit ako may pagkakamali din ako. Di rin ako nakakapagbasa ng Bible, di rin ako nakakapag-pray. Diba? Kasi nga, kabinado naman ako na parang nakikita ko sa sarili ko is, yata ko effective leader. Kasi nga, yun yung nangyari. Yun yung naging sitwasyon. Hindi naging madali. Ayun po yung mangyayari kapag ikaw talaga, yung fellowship mo kay Kristo, talagang inilapit mo. Susuko mo lahat. Pati yung pamilya mo, kahit tawag dito, kailangan ka nila. Yung papa ko kasi hindi na magsalita. Lagi ko pinag-open na si Danica eh. Ngayon kayo naman. Tuloy natin. Ayun, kaya mahirap talaga. Jesus Christ is the Messiah and Savior of the world. His knowledge is essential for eternal life. Kaya po mga kapatid, yung mas kilalanin natin si Kristo, mas mahalin natin siya. To know Christ is more than merely to know a doctrine about Him. Enjoy His presence in your soul. Na ma-enjoy natin yung si Jesus Christ sa buhay natin. Kasi doon mo mararanasan yung yung mga struggle man, nahihirapan ka man, di ba?
At sa mga pagkakataon na yan, pag napipellowship ng Panginoon, talagang magkakaroon ka ng tinatawag ng paglakas mo sa Panginoon. Magkakaroon ka ng be strong in the Lord. Mas lalakas ka pa sa Panginoong Jesucristo. Kasi di ba ganito yan eh. The more na nakikilala niyo yung isa't isa, parang sa relasyon. The more na nakikilala niyo yung isa't isa, napapatibay yung relasyon niyo. Tama po. Parang sa friendship din, pag the more na nakikilala niyo yung isa't isa, mas talagang lumalalim yung ano niyo. Pero ang pinakamahirap lang, kapag tayo na ay sobrang close na, yung talagang over na, ayun ang mahirap. Yung parang wala nang kuya-kuya, parang kanina nagbibiroan tayo, ganito na. Diba? Minsan naging aware din tayo sa ganung mga bagay. Kasi mahirap kapag may kinakayan-kayanan ka na wala ka nang pinapakinggan. Sabi nga ng teacher namin, huwag sanang dumating sa pagkakataon na para ka nang lang isang langaw na dumadaan-daan. Ibig sabihin, hindi ka na pinapansin, wala nang pakialam sa'yo. Pag nagsawa yung mga nangangaral sa'yo na, yung mga nagsasabi sa'yo na mali ka, huwag mo nang gawin yan, ginagawa mo pa rin. Pag yan hindi na nagsabi sa'yo, ibig sabihin, wala na silang pakialam sa'yo. Para ka na lang isang langaw. Kaya nga nakaka-bless yung iba. Yung iba may mga ati kuya. Kami nun, lalo mga Bible student, ang lalapitan lang talaga namin. Kasi, ang hirap din, minsan. Kaya maganda talaga may kuya. Magpapapayo ka, papa-advise ka. Maganda yon. Kasi yun din, isa rin yun sa mga bagay na magpapatibay sa'yo sa fellowship mo sa Panginoong Jesucristo. Kasi hindi naman lahat alam natin. Diba? Minsan, pagka nabasa pa lang yung verse, akala natin, alam na natin yung topic ni Pastor Bong. Alam nyo, kahit ulit, minsan may mga topic si Pastor na naulit niya na topic niya na. Pero, laging ang salita ng Diyos, laging pure yan. Laging dalisay, laging bago. Kaya nga po itong question. Nung nakilala ba natin ang Panginoong Jesucristo, masaya pa talaga tayo? Naging masaya ka ba talaga nung nakilala mo ang Panginoong Jesucristo? O masaya ka lang dahil nakaka-fellowship mo yung mga tao dito? Or nag-enjoy ka lang dahil may kaibigan ka dito? Hindi ka na talaga masaya. Hindi ka na talaga masaya sa Panginoong Jesucristo. Ganun na yung nangyayari. Wala na yung center of our joy. Hindi na nakikita yung center ng joy natin. Walang iba kundi si Jesus Christ. Minsan, chammingan na lang, puro tatawanan na lang, wala na nangyayari. Hindi na tayo talaga masaya kung totoo siya. Pero, kahit man ganun, sana, itong mga pinapaalala sa atin, ng mga picture na pinapaalala sa atin, na kailangan natin po mga kapatid, maging masaya din sa paglilingkod. We need to experience with Christ. Na mababasa natin sa verse 10. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. And the power of His resurrection, victory over and death. The power that resurrected Christ from the dead now operates in the believer's life who is raised with Christ. Nung tayo po ay ang kapangyarihan po ng pagkabuhay ng muli ng Panginoong Jesucristo, ay nagkakaroon po yan ang tinatawag natin na pagbangon muli kay Kristo. Kasi po, dati po, nung hindi pa po tayo nakakilala kay Kristo, hindi pa natin napiperish si Kristo, hindi po tayo talaga, walang magandang patutunguhan yung buhay natin. Christ's power raises you from death in sin to a life of loving service. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw, yung kasalanan, talagang pinatay na natin, pero magkakasala pa rin naman talaga tayo. Gusto ng Panginoon sa atin is magkaroon tayo ng loving service, na mahalin natin yung ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. And the fellowship of His suffering, crucified with Him, suffering for the sake of righteousness. Like Jesus Christ, na nagsuffer siya, naghirap siya,
identify with Christ in His suffering and death, in salvation, through baptism, bear His cross whatever is laid on you after His example. Kaya nga mga kapatid, kung natanggap natin si Kristo, fellowship with Christ, gusto naman ng Panginoon sa atin is maipakita natin kung sino si Kristo sa buhay natin. Suffer for Christ because you are His. Endure suffering as He did. Kaya nga, yung mga pinagdadaan natin sa buhay, mga suffering, paghihirap, kung nahihirapan ka man sa Christian life mo, minsan, tanungin natin yung sarili natin kung may nagagawa ba talaga tayo sa Panginoon. Kasi kung ako tatanungin, parang wala talaga. Parang wala pa akong nagagawa. Kasi nga, tutuloy ko yung kanina, umiyak kasi ako eh. Kasi isa sa mga burden ko, yung pamilya ko. Gusto ko rin sila talagang madala. Gusto ko silang tutukan. Gusto ko silang pangaralan. Gusto ko silang, pero hindi. Siyempre, kailangan natin sumunod sa pastor natin. Kung ano yung dapat niyang sabihin. Ay yung susundin natin. Kasi yun yung kalooban din natin Panginoon sa atin. And kaya po mga kapatid, kung tayo may mga pagkakataon na share yung mga nakakasama natin sa bahay, mga kapatid natin. Kasi ako, di ko naman sila nakakasama eh. Andito ako, paano ko sila ma-share? Yung papa ko, na-sharean ko na siya. One time, na-sharean ko siya. Umiyak talaga siya sa akin. Umiyak siya sa harap ko. Kasi talagang naintindihan niya yung salvation. Naintindihan niya yung kaligtasan. Isa yun sa mga, dati nung nagpwera ko, nung unang bisita dito ni Papa, ang kanta namin, Faithful and True, masaya yun. Faithful and True yun. Umiiyak ako eh. Faithful and True yung kanta, tapos umiiyak ako. Yung The Mountain is high, but you will. Pero umiiyak ako kasi nga nakikita ko si Papa doon sa likod. Nakikita ko na gusto niya talaga magsimba nung nasa Cardona ako. Siya yung service ko. O, di ba? Ang laking tulong yun nung siya yung service ko nung nandun pa ako sa Cardona. Nung buhay pa nun si Pastor Bibig. Nung punta kami ng Cardona, naka-tricycle kami. Talagang isusuko niya yung isang araw. Na hindi siya Kaya nga gustong-gusto ko nung nakikita niya kasi nga may anak daw siyang pastor. May anak daw siyang nangangaral na salita ng Diyos. Kahit nga yung mga kaibigan ko, hindi rin nila akalain na magiging ganito ko. Na tatayo sa harapan yun nangangaral. Diba? Kahit kekengkoy-kengkoy, diba? Kahit, diba, pag titignan nyo, kaya yung mga kaibigan ko, gustong-gusto nila ang binibisita sa amin. Pupunta sila sa bahay, chat nila ako, sila pa mag-aanda ng pagkain. Tapos minsan, mag-aala kami. Sa kabila naman po ng suffering, receive the blessing for suffering. May blessing naman po na dumarating. Opo. Yung mga bagay na hinihingi natin kay Kristo sa Panginoon, matatanggap din naman po natin. And make conformable, being conformed inwardly in one's experience with something. To step so as to be dead to all things here below. Kaya po ito dito mga kapatid, mahalaga po na meron tayong fellowship sa ating Panginoong Kristo. Pangatlo po, last, to prepare for glory. Ibig sabihin po, nung nakilala po natin ating Panginoong Kristo, ito po yung paghahanda para sa kanyang kaluwalhatian. If by any means, kung sa pamamagitan ng anuman, verse 11, sabi po dyan, if by any means, sa pamamagitan ng anumang paraan, not implying uncertainty, but earnestness of struggle of faith. Ibig sabihin po mga kapatid, na yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, mga struggle sa buhay natin ay malalagpasan din po natin yun. And using strenuous exertion or hard working effort, kapag ka po tayo ay naglilingkod sa Panginoon, kailangan natin na, para mabigyan natin siya ng kapurihan, need nating mag-effort, need nating talagang magtrabaho, pagtrabahuan natin. Mag-effort tayo sa Panginoon. Kasi,
Pag sa work na, pag sa ibang mga, sa trabaho, di ba, maaga pa tayo pumapasok. Pagdating sa Sunday school, nalilate tayo. Di ba? Pagdating sa ibang bagay, sa gawain ng Panginoon, hindi tayo hindi natin mabigyan ng ano ang Panginoon. Yung mga, baga na, mas binibigyan natin ng halaga yung mga hindi naman para sa Diyos. Kaya mga kapatid, para mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos, using hardworking, mag-hardworking talaga tayo. Talagang trabahuhin mo. Also implying the urgent need of zero self-watchfulness. Kaya mga kapatid, gusto ng Panginoon sa atin, para sa kapurihan niya, para din mas makilala pa natin siya, mahalaga po na magkaroon tayo ng tapang. Ayun po, to know Christ, number 1 is to have salvation, magkaroon tayo ng salvation. At pangalawa, yung magkaroon tayo ng tinatawag na fellowship sa ating Panginoong Kristo. At sa kabilang banda, kapag nagawa natin yung mga ganyang bagay, nagkaroon na tayo ng salvation, nagkaroon tayo ng fellowship sa Panginoong Kristo, ay kinakailangan naman po natin i-glory, bigyan ng luwalhati yung pangalan niya. At kaya po, napakahalaga po na kilalanin natin yung ating Panginoong Kristo. Knowing you, Jesus. Kakantayin ko na po yung last stanza. Pwede niyo po sabayan sa chorus ng pagkapasok po ng chorus. Pwede niyo po kayo sumabay sa mga nakakaalam. Oh, to the part of the risen life, and to know you in the sufferings, to become like you in the death I heard, so it to live and never die. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my Lord, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you. Kantayin po natin yung sabay-sabay yung chorus. Ready, sing. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater king. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Kung talagang kilala mo si Kristo, ang sarap sabihin kay Kristo na, I love you. Diba? Kasi, at isa rin sa mga bagay, kung kilala mo si Kristo, nagsabihan mo rin si Lord ng I miss you. Kasi, hindi lang naman dito matatapos yung pagkakilala mo kay Kristo. Kahit sa langit, kikilalanin pa rin natin siya. Aalamin pa rin natin siya kung sino siya sa buhay natin. Tayo po'y tumayong lahat, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, salamat po Lord sa tanghaling ito. Salamat po sa natutunan po namin tungkol sa iyong salita. Saan po ay natutunan po namin pagkakilala po sa inyo ay napakahalaga po. Nalaman po namin unang-una po ay magkaroon muna kami ng salvation, magkaroon po ng fellowship sa inyo. Sa mga ganong pagkakataon ay papurihan naman po ang inyong pangalan. Salamat po Lord sa mensahe. Salamat po sa pagpapaalala na minsan po ang hirap sabihin na I love you, I miss you. Sapagkat
May mga pagkakataon na napaka-pride namin. Pero Lord, yun po yung mahalaga eh. Namahalin po namin kayo at lagi namin hanapin yung presensya niyo. At sa tanghaling ito, pagpalain po ang bawat isa at ingatan niyo po kami sa aming pagsamantalang pag-iwaywalay. Muli, ito po ang aming samadalangin. Kamatamin sa Panginoon Jesus na aming Diyos sa rin tagapagligtas. Amen. Kain ko po si Brother Joey para sa ating offering.